Mga kaibigan, naghahanap ng katotohanan, napag-isipan mo ba ang masalimuot na tapis area ng tipan ng Diyos? Naisaalang-alang mo ba ang banayad, ngunit malalim, mga pagkakaiba-iba na pinagtagpi sa mismong tela ng kanyang napiling mga tao? Madalas nating naririnig ang mga termino na Hebreo, Israelita, at Hudyo, na ibinabato na parang napapalitan. Ngunit sila ba? Ngayon, nagsisimula kami sa isang paglalakbay upang malutas ang sinaunang misteryo na ito, isang paglalakbay na sumasalamin sa puso ng plano ng Diyos, na ipinahayag sa pamamagitan ng mga edad. Galugarin namin ang mga pinagmulan ng bawat termino, sinusubaybayan ang kanilang ebolusyon sa pamamagitan ng salaysay sa Biblia, at tuklasin kung paano sila nakikipag-ugnay upang ipakita ang isang nakamamanghang kwento ng pananampalataya, tipan, at sa huli, pagtubos. Ang mga ito ay simpleng mga label, o may hawak ba silang mas malalim, mas espiritual na kabuluhan? Makinig tayo ng malapit habang binubuksan natin ang mga thread ng kasaysayan at pananampalataya. Ang pangalan ko ay Marco, at inaanyayahan kita na sumali sa akin habang sinisiyasat namin ang mayaman na tapis area ng mga napiling tao ng Diyos. Hindi ginagamit ng Biblia ang mga salitang ito ng sapalaran, ang bawat isa ay nagdadala ng bigat ng kasaysayan, isang resonance ng espiritual na kahulugan. Nagsisimula kami sa salitang Hebreo, isang salita na naghahula sa iba, na sumasabay sa mga sinaunang bulwagan ng oras. Ang mismong etymology ng salita ay nag-aalok ng isang clue. Nagmula ito mula sa Semitikong ugat na avar, nangangahulugang upang tumawid, na nagmumungkahi ng isang taong tumawid, na naglakbay mula sa isang lupain patungo sa isa pa. Isipin si Abraham, ang patriarch, na tinawag na the Hebrew, sa Genesis Kapitulo 14 versikulo 13. Tumawid siya sa Euphrates, iniwan ang pamilyar sa pangako ng isang bagong lupain, isang bagong tipan. Ang pagtawid na ito ay kumakatawan sa higit pa sa isang geographical na paglipat, sumisimbolo ito ng isang espiritual na pagtawid, isang paglalakbay mula sa kawalan ng katiyakan hanggang sa pananampalataya, mula sa pamilyar sa banal. Ang salitang Hebreo, sa makatuwid, ay hindi lamang naglalarawan ng isang lokasyon ng heograpiya, ngunit sa halip ay nagpapahiwatig sa isang espiritual na pagkakakilanlan, isa sa paglipat, ng paglalakbay, ng pananampalataya sa hindi nakikita. Pinag-uusapan nito ang isang tao na naglalakbay patungo sa isang pangako, isang tao na gumagalaw, kapwa sa pisikal at espiritual. Ang paunang pagkakakilanlan na ito, ang label na ito ng Hebreo, ay nagtatakda ng entablado para sa paglalahad ng drama ng tipan ng Diyos. Ito ay isang kwento ng pag-iwan sa likuran ng hindi alam, isang paglukso ng pananampalataya na sumasalamin sa buong siglo. Ito ay isang kwento na bumubulong sa atin ngayon, na tumatawag sa atin na yakapin ang ating sariling mga paglalakbay ng pananampalataya, upang i-cross ang ating sariling mga ilog na metaphorical Euphrates, na nagtitiwala sa pangako ng Diyos. Ngayon, lumipat tayo sa susunod na kabanata sa hindi nagbabago na salaysay na ito, ang paglitaw ng salitang Israelita. Ang terminong ito ay nagmamarka ng isang malalim na paglilipat, isang paglipat mula sa individual na pagkakakilanlan sa isang kolektibong pambansang pagkakakilanlan, na hinuhulaan sa krus ng tipan. Ang kwento ay nagsisimula kay Jacob, isang tao na nakikipagbuno sa Diyos, isang tao na nagbago sa pakikibaka. Ito ay matapos ang epikong engkwentro na ito, na itala sa Genesis Kapitulo 32 versikulo 28, na ang kanyang pangalan ay binago sa Israel, na nangangahulugang siya na nakikipagbuno sa Diyos. Ang pangalang ito, ang Israel, ay nagiging pangalan ng bansa, na ipinanganak mula sa mga pakikibaka at tagumpay ng mga inapo ni Jacob, ang 12 tribo ng Israel. Upang maging isang Israelita ay maging bahagi ng napiling bansang ito, na pinagsama ng isang ibinahaging pagkakakilanlan, isang ibinahaging kasaysayan, at higit sa lahat, isang ibinahaging tipan sa Diyos. Ang tipan na ito, maingat na detalyado sa batas, tinukoy ang buhay ng mga Israelita, na humuhubog sa kanilang mga istrukturang panlipunan, kanilang mga gawi sa relihiyon, at ang kanilang pag-iral. Upang maging isang Israelita ay nasa ilalim ng batas, upang manirahan sa loob ng balangkas ng banal na kautusan ng Diyos. Ito ay isang buhay ng parehong pagpapala at responsibilidad, isang buhay na nabuhay sa ilalim ng maingat na mata ng makapangyarihan sa lahat. Ngunit ang pagkakaisa ng Israel, tulad ng lahat ng mga kaharian sa lupa,
ay hindi magtatagal. Ang paghahati ng kaharian, isang trahedya na kabanata sa kanilang kasaysayan, ay sa kalaunan ay haantong sa pagtaas ng isang bagong termino, isang term na magiging resonate sa buong millennia, Hudyo. Ang bali ng United Kingdom sa mga kaharian ng Israel at Juda ay nagmamarka ng isang mahalagang sandali, isang seismic shift sa salaysay. Hindi na nagkaroon ng isang isahan, pinag-isang pagkakakilanlan ng Israel. Ang salitang Hudyo na nagmula sa kaharian ng Juda ay nagsimulang makakuha ng katanyagan, na kalaunan ay nag-iklapin sa mas malawak na termino, Israelita. Hindi ito isang simpleng pagpapalit ng pangalan, kinakatawan nito ang isang malalim na pagbabago sa pag-unawa sa sarili ng isang makabuluhang bahagi ng napiling tao ng Diyos. Ang hilagang kaharian ng Israel, kasama ang 10 tribo nito, sa kalaunan ay nahulog sa mga Asyano, ang kanilang mga tao ay nagkalat at nabighani. Ang kanilang kwento, habang tragically na nakakubli sa pamamagitan ng paglipas ng oras, ay pinagtagpi sa tapestry ng kasaysayan, na iniiwan ng mga fragment ng kanilang pamana sa iba't ibang mga tradisyon ng kultura. Ang kanilang pagkakalat ay nag-ambag sa malawakang paggamit ng Hudyo bilang pangunahing tagakilala para sa mga nanatili, lalo na mula sa katimugang kaharian. Isipin ito bilang isang prunang, isang masakit ngunit kinakailangang proseso. Ang makapangyarihang oak ng Israel, na minsan ay napakalaki at nagpapataw, nasira, nagkalat ang mga sanga nito. Ngunit mula sa puno ng Juda, mula sa nalabi sa katimugang kaharian, isang bagong lakas ang lumitaw, isang nababanat na hinuhusay sa apoy ng kahirapan. Ang salitang, Hudyo, sa makatuwid, ay nagdadala sa loob nito ang bigat ng kasaysayan, ang mga tunog ng parehong tagumpay at trahedya. Pinag-uusapan nito ang isang tao na nagtitiis sa pagpapatapon, pag-uusig, at hindi maisip na pagdurusa, ngunit nagtitiyaga, na pinaniniwalaan ang kanilang pananampalataya at ang kanilang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng millennia ng paghihirap. Ito ay isang testamento sa walang katapusang kapangyarihan ng espiritu ng tao, sa walang tigil na pangako sa isang tipan na nakaunat sa mga siglo at kontinente. Ang kwento ng mga Hudyo, sa makatuwid, ay hindi lamang isang salaysay sa heograpiya o pampulitika, ito ay isang espiritual na tipan, isang malalim na paggalugad ng pananampalataya, nababanat, at ang walang hanggang kapangyarihan ng pag-asa. Isaalang-alang ang kahalagahan ng templo sa Jerusalem. Sa loob ng maraming siglo, tumayo ito bilang pangunahing punto ng Israel at pagkatapos ay buhay ng mga Hudyo, isang pisikal na pagpapakita ng presensya ng Diyos sa mundo. Ang pagkawasak nito ng mga taga-Babilonya noong 586 na BCE ay isang cataclysmic event, isang simbolo ng pagkawasak ng bansa at pagkalat ng mga tao nito. Gayunpaman, kahit na sa kawalan nito, ang templo ay nanatiling isang malakas na simbolo, isang focal point para sa pananampalataya at pananabik. Ang mga panalangin na inaalok sa mga sinagoga sa buong diaspora, ang mga pagnanasa para sa pagbabalik sa Zion, lahat ay tumuturo sa walang hanggang espiritual na kabuluhan ng templo, maging sa pagkawasak nito. Ang walang hanggang espiritual na koneksyon sa templo, sa Jerusalem, at sa lupain ng Israel, ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng pagkakakilanlan at pagpapatuloy ng mga Hudyo sa buong henerasyon at pagpapakalat ng heograpiya. Nagbigay ito ng isang matatag na angkla sa gitna ng magulong alon ng kasaysayan, isang touchstone na nagpapanatili ng siga ng pananampalataya na buhay sa mga oras ng kadiliman at kawalan ng pag-asa. Ang muling pagtatayo ng templo pagkatapos ng pagpapatapo ng Babilonya, at ang kasunod na pagkawasak nito, ay higit na pinatibay ang salaysay na ito ng pagiging matatag at pananampalataya sa harap ng labis na mga logro. Ito ay isang kwento na paulit-ulit sa buong kasaysayan ng mga Hudyo, isang tuloy-tuloy na siklo ng pagkawasak at muling pagtatayo, ng pagpapatapon at pagbabalik, isang salamin ng walang katapusang espiritu ng tao at ang walang tigil na pananampalataya sa harap ng kahirapan. At sa gayon, nakarating kami sa konsepto ng diaspora, isang salita na sumasaklaw sa mga siglo na mahabang paglalakbay ng mga Hudyo. Ito ay hindi lamang isang pagkakalat, ito ay isang komplikadong tapestry na pinagtagpi ng mga thread ng pag-aalis, pagbagay, at kapansin-pansin na pagiging matatag. Isaalang-alang ang pagpapatapo ng Babilonya, isang mahalagang sandali na hindi mababago ang nagbago sa kurso ng kasaysayan ng mga Hudyo.
Ang pagkawasak ng unang templo at ang kasunod na pagpapalayas sa Babylonia ay hindi lamang mga pisikal na kaganapan, malalim silang espiritual at kaguluhan sa kultura. Gayunman, mula sa crucible ng pagdurusa ay lumitaw ang isang bagong anyo ng buhay ng mga Hudyo. Ang isa ay inangkop sa mga katotohanan ng pagpapatapon. Ang mga sinagoga, na unti-unting pinalitan ang templo bilang gitnang lugar ng pagsamba, ay naging mahalaga sa pagpapanatili ng pagkakakilanlan at tradisyon ng mga Hudyo sa harap ng assimilation. Ang mga ito ay hindi lamang mga gusali, ang mga ito ay masiglang sentro ng pamayanan, pag-aaral, at pagsasanay sa reliyon, na nagpapasigla ng isang pakiramdam ng pagkakaisa at ibinahaging pagkakakilanlan sa gitna ng isang nakakalat na populasyon. Isipin ang pag-unlad ng Rabbinic Judaism sa panahong ito, isang kamanghamanghang intelektual at espiritual na pamumulaklak na nakatulong sa paghubog ng relihiyoso at legal na balangkas ng buhay ng mga Hudyo sa darating na siglo. Ang Mishnah at Talmud, ang mga napakalaking gawa ng batas at tradisyon ng mga Hudyo, ay ipinanganak mula sa panahong ito ng pagpapatapon, na nagpapakita ng pambihirang kapasidad ng mga Hudyo na hindi lamang mabuhay ngunit upang umunlad, kahit nasa ilalim ng pinakamapaghamong mga kalagayan. Sa makatuwid, ang diaspora ay hindi lamang isang panahon ng pagkawala, ito rin ay isang panahon ng kamanghamanghang pagbabago at pagbagay. Ang karanasan ng diaspora ay nag-iiba ng malaki depende sa tagal ng oras at lokasyon ng heograpiya. Sa ilang mga lugar, nasisiyahan ng mga Hudyo ang kamag-anak na kapayapaan at kasaganaan, na malaki ang naiambag sa buhay ng intelektual at kultura ng kanilang mga lipunan sa host. Sa iba, nahaharap sila sa matinding pag-uusig, pogroms, at diskriminasyon. Gayunpaman, sa buong lahat, pinanatili nila ang kanilang natatanging pagkakakilanlan, kumapit sa kanilang pananampalataya, tradisyon, at kasanayan sa kultura. Ang pag-unlad ng Yiddish, isang natatanging wika na pinaghalo ang mga dialekto ng Hebreo at Aleman, ay isang testamento sa nababanat na kulturang ito. Ito ay naging isang malakas na simbolo ng pagkakakilanlan ng mga Hudyo sa silangang Europa, na nagsisilbing sasakyan para sa pagkukwento, pagpapahayag ng relihiyon, at gusali ng komunidad. Katulad nito, ang paglitaw ng mga natatanging pamayanang Hudyo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang bawat isa ay may sariling natatanging mga kaugalian at tradisyon, ay higit na binibigyang diin ang kakayahang umangkop at pagiging matatag ng mga Hudyo. Mula sa mga pamayanan ng Sephardic ng Espanya at Portugal hanggang sa mga pamayanan ng Ashkenazi ng silangang Europa, ang bawat pangkat ay nakabuo ng sariling mayaman at masiglang kultura, na nagpapakita ng walang katapusang kapangyarihan ng pagkakakilanlan ng mga Hudyo na umunlad kahit nasa harap ng pagpapakalat. Ang patuloy na paggalaw, ang pagbagay sa mga bagong kapaligiran, at ang pagpapanatili ng mga pangunahing paniniwala at tradisyon, lahat ay pinagsama upang lumikha ng isang salaysay ng pambihirang pagiging matatag ng tao at isang testamento sa walang katapusang kapangyarihan ng pananampalataya. Isaalang-alang ang epekto ng patuloy na pag-uusap sa pagitan ng assimilation at pangangalaga, ang patuloy na pakikibaka upang mapanatili ang pagkakakilanlan sa harap ng presyon upang umayon. Ang dinamikong ito ay isang mahalagang elemento sa pag-unawa sa karanasan ng mga Hudyo sa buong kasaysayan. Ang patuloy na pag-uusap na ito, ang pagtulak at paghila sa pagitan ng assimilation at pangangalaga, ay isang paulit-ulit na tema sa buong kasaysayan ng mga Hudyo, na hinuhubog ang kultura, paniniwala nito, at ang mismong pagkakakilanlan nito. Mag-isip tungkol sa mga hamon na kinakaharap ng mga Hudyo sa medieval na Europa. Pinilit na manirahan sa mga ghettos, na madalas na sumailalim sa mga diskriminasyong batas at mga paghihigpit sa lipunan, gayunpaman pinamamahalaang nila upang mapanatili ang isang masiglang buhay sa kultura at relihiyon. Ang sinagoga, sa kabila ng mga limitasyon nito, ay nagsilbi bilang isang sentral na hub para sa pagsunod sa relihiyon, edukasyon, at pakikipag-ugnayan sa lipunan. Sa loob ng mga nakakulong na puwang na ito, umunlad ang isang mayaman na tradisyon ng intelektual, na nagbibigay ng mga mahahalagang gawa ng pilosopiya, panitikan, at iskolar na relihiyoso. Ang pag-unlad ng Kabbalah, isang mystical tradisyon na nag-alok ng isang malalim na personal na pag-unawa sa Hudaismo, ay nagbibigay ng isang nakakahimok na halimbawa ng espiritual na pagiging matatag. Nag-alok si Kabbalah ng pag-iisa at kahulugan sa harap ng kahirapan, na nagbibigay ng isang balangkas para sa pag-unawa sa mundo at paghahanap ng espiritual na katuparan.
Ang Renaissance at ang Enlightenment ay nagdala sa kanila ng mga bagong hamon at pagkakataon. Ang pagtaas ng sekularismo at ang diin sa dahilan at individualismo ay nagdulot ng isang malaking banta sa tradisyonal na paniniwala at kasanayan sa relihiyon. Gayunpaman, nasaksihan din ng panahong ito ang isang kamanghamanghang pamumulaklak ng buhay na intelektual at kulturang Hudyo, dahil ang mga Hudyo ay nakikibahagi sa mas malawak na intelektual na alon ng kanilang oras. Ang Haskalah, o Jewish Enlightenment, ay hinahangad na makipagkasundo ang mga tradisyonal na halagang Hudyo na may mga mithiin ng pagiging moderno, na humahantong sa mga makabuluhang pagbabago sa edukasyon ng mga Hudyo, samahang panlipunan, at mga gawi sa relihiyon. Ang panahong ito ay nakita ang paglitaw ng mga bagong anyo ng ekspresyon ng mga Hudyo, kabilang ang secular na paggalaw ng Zionist na nakatuon sa pagtatatag ng isang tinubuang bayan ng mga Hudyo sa Palestine. Ang pag-igting sa pagitan ng tradisyon at pagiging moderno ay nanatiling sentro sa karanasan ng mga Hudyo, na humahantong sa magkakaibang mga tugon at pagpapakahulugan ng pagkakakilanlan ng mga Hudyo. Isaalang-alang ang epekto ng pagpapalaya sa ika-19 at ika-20 siglo. Habang nag-aalok ng higit na kalayaan at mga pagkakataon, nagdala din ito ng mga hamon ng pagsasama at asimilasyon. Maraming mga Hudyo ang yamakap sa mga posibilidad na makilahok ng lubusan sa mas malawak na lipunan, habang ang iba ay nadama ng isang malakas na pangangailangan upang mapanatili ang kanilang natatanging pagkakakilanlan sa kultura at relihiyon. Ang pagtaas ng Zionism, na may diin sa pambansang pagpapasya sa sarili, ay naging isang malakas na puwersa sa paghubog ng pagkakakilanlan ng mga Hudyo at pagbibigay ng isang pakiramdam ng kolektibong pag-aari. Ang pagtatatag ng Estado ng Israel noong 1948 ay minarkahan ng isang sandali ng tubig sa kasaysayan ng mga Hudyo, na nag-aalok ng isang kanlungan para sa mga nakaligtas sa Holocaust at isang bagong sentro para sa buhay at kultura ng mga Hudyo. Gayunpaman, hindi nito nalutas ang likas na tensyon sa pagitan ng tradisyon at pagiging moderno, sa pagitan ng assimilation at pangangalaga. Ang patuloy na mga debate tungkol sa relihiyosong pluralismo, ang papel ng relihiyon sa Estado, at ang kahulugan ng pagkakakilanlan ng mga Hudyo sa loob mismo ng Israel ay binibigyang diin ang pagiging komplikado ng patuloy na dialogo na ito. Ang mga hamon ng pagpapanatili ng pagkakakilanlan ng mga Hudyo sa diaspora ay nagpatuloy, kahit na sa pagkakaroon ng isang Estado ng Hudyo. Ang patuloy na pangangailangan upang mag-navigate sa pagiging komplikado ng isang pandaigdigang mundo, at ang mga panggigipit upang umayon sa mas malawak na mga pamantayan sa lipunan, ay mananatiling naruroon. Ang kwento ng mga Hudyo ay hindi lamang isa sa kaligtasan, kundi pati na rin ang isa sa patuloy na pagbagay, pagbabago, at ang walang hanggang kapangyarihan ng pananampalataya sa harap ng kahirapan. Ito ay isang kwento ng pakikipagbuno sa pagkakakilanlan, isang kwento na patuloy na magbubukas. Ang patuloy na pag-uusap sa pagitan ng pagnanais para sa pagsasama at ang pangangailangan para sa pangangalaga ay hindi lamang isang makasaysayang salaysay, ito ay isang buhay na katotohanan, isang pabago-bagong pag-igting na humuhubog sa buhay ng mga Hudyo ngayon. Ngayon, mas malalim natin ang pagiging komplikado ng patuloy na pag-uusap sa pagitan ng pagsasama at pangangalaga. Mag-isip tungkol sa magkakaibang karanasan ng mga pamayanang Hudyo sa buong mundo. Sa Amerika, halimbawa, nakakita ka ng isang malawak na spectrum. Mayroon kang mga pamayanan ng Orthodox na mabangis na nakatuon sa pagpapanatili ng mga tradisyonal na kasanayan, na madalas na naninirahan sa mga nakapaloob na mga enclaves. Pagkatapos ay mayroon kang mga konserbatibo at reforma sa mga kongregasyon, ang bawat isa ay may iba't ibang antas ng pagsunod sa tradisyonal na batas at kaugalian. At sa wakas, mayroon kang secular na mga Hudyo na nagpapakilala sa kultura bilang Hudyo ngunit hindi kinakailangang magsagawa ng isang relihiyon. Ang pagkakaiba-iba na ito ay sumasalamin sa patuloy na pakikibaka upang tukuyin kung ano ang ibig sabihin na maging Hudyo sa isang modernong, pluralistic na lipunan. Ang parehong panloob na mga debate ay naglalaro sa ibang mga bansa, kahit na may iba't ibang mga konteksto at nuances. Sa Pransya, halimbawa, ang pagtaas ng anti-Semitism ay pinilit ang maraming mga Hudyo na harapin ang mga katanungan ng seguridad at pag-aari, na nakakaapekto sa kanilang pagsasama sa lipunang Pranses. Sa Israel, ang patuloy na pag-igting sa pagitan ng secular at relihiyosong populasyon ay humuhubog sa pampulitikang tanawin at kahit araw-araw na buhay.
Ang pakikibaka ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa relihiyon, ito ay tungkol sa mga kasanayan sa kultura, pamantayan sa lipunan, at mga kaakibat na pampulitika. Isaalang-alang ang papel ng wika. Si Yiddish, na minsan ang lingua franca ng maraming mga pamayanang Hudyo, ay higit na sinasalita lamang ng mga matatandang henerasyon. Ang Hebreo, na nabuhay muli bilang wika ng Estado ng Israel, ay naging isang simbolo ng pambansang pagkakakilanlan ng mga Hudyo ngunit isang mapagkukunan din ng pagtatalo sa loob mismo ng lipunang Israel. Ang pagpili na gumamit ng Hebreo, Yiddish, o ibang wika ay madalas na sumasalamin sa diskarte ng isang tao sa kanilang sariling pagkakakilanlan ng mga Hudyo at ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mas malawak na mundo. Ang lingwistikong tanawin na ito ay sumasalamin sa mas malawak na pakikibaka upang balansehin ang tradisyon ng may pagiging moderno. At ano ang tungkol sa patuloy na debate na nakapaligid sa kahulugan ng pagkakakilanlan ng mga Hudyo? Ito ba ay pangunahing bagay sa pagsunod sa relihiyon, o higit pa ba tungkol sa pamana sa kultura, ninuno, o pambansang kaakibat? Ang mga sagot ay magkakaiba-iba, depende sa mga individual na paniniwala at karanasan. Ang tanong kung sino ang isang Hudyo ay naging mapagkukunan ng maraming debate at kahit na salungatan, lalo na sa konteksto ng batas ng pagbabalik ng Israel. Ibinibigay ng batas na ito ang karapatan ng pagbabalik sa sinumang maaaring patunayan ang mga ninuno ng mga Hudyo. Ngunit hindi nito malinaw na tukuyin kung ano ang bumubuo sa mga ninuno ng mga Hudyo, na nagtatampok ng patuloy na pagiging komplikado ng tanong na ito. Ang mga talakayang ito ay hindi lamang pang-akademiko, mayroon silang mga kahihinatnan sa mundo para sa mga individual at komunidad. Hinuhubog nila ang mga istrukturang panlipunan, alyansa sa politika, at maging ang mga personal na relasyon. Ang patuloy na umuusbong na tanawin ng pagkakakilanlan ng mga Hudyo ay isang testamento sa matatag na pagiging matatag at kakayahang umangkop ng mga Hudyo, ngunit sumasalamin din ito sa patuloy na mga hamon ng pag-navigate ng isang komplikado at nagbabago na mundo. Ang mismong kilos ng grappling sa mga katanungang ito ay isang pagtukoy ng katangian ng karanasan sa mga Hudyo. Mas malalim tayo sa epekto ng mga kaganapan sa kasaysayan sa pagkakakilanlan ng mga Hudyo. Halimbawa, ang Holocaust, malalim na hugis ng pagkakakilanlan ng mga Hudyo noong ika-20 siglo at patuloy na sumasalamin ngayon. Ang manipis na sukat ng genocide ay pinilit ang mga nakaligtas at kasunod na henerasyon upang harapin ang mga katanungan ng trauma, nababanat, at ang mismong kahulugan ng pagkakaroon ng mga Hudyo. Ang karanasan ng Holocaust ay nagtaguyod ng isang mas malakas na pakiramdam ng kolektibong pagkakakilanlan sa maraming mga Hudyo, pinalakas ang kahalagahan ng pag-alala sa nakaraan at pakikipaglaban sa anti-Semitism. Gayunpaman, humantong din ito sa mga panloob na dibisyon, lalo na tungkol sa kung paano pinakamahusay na gunitain ang mga biktima at tugunan ang pamana ng Holocaust. Ang paglikha ng Estado ng Israel noong 1948 ay nag-alok ng isa pang makabuluhang punto sa pag-on. Para sa marami, ang Israel ay naging simbolo ng pagpapasya sa sarili ng mga Hudyo at isang kanlungan mula sa pag-uusig. Nagbigay ito ng isang lugar kung saan maaaring muling itayo ng mga Hudyo ang kanilang buhay at lumikha ng isang lipunan batay sa kanilang sariling mga halaga. Gayunpaman, ang pagtatatag ng Israel ay nagdala din ng mga bagong hamon, kabilang ang patuloy na salungatan sa mga kalapit na estado ng Arab at panloob na tensyon sa pagitan ng iba't ibang mga grupo sa loob mismo ng lipunan ng Israel. Ang proyekto ng Zionist, habang nakamit ang layunin ng isang estado ng mga Hudyo, ay nagdulot din ng mga debate tungkol sa likas na pagkakakilanlan ng mga Hudyo na may kaugnayan sa mga mamamayan ng Palestinian at ang mas malawak na gitnang silangan. Ang ugnayan sa pagitan ng pagkakakilanlan ng mga Hudyo at nasyonalismo ng Israel ay komplikado at madalas na puno ng pag-igting. Bukod dito, isaalang-alang ang epekto ng assimilation at pagsasama sa iba't ibang mga lipunan. Sa buong kasaysayan, ang mga pamayanang Hudyo ay umangkop sa kanilang paligid, sumisipsip ng mga elemento ng nangingibabaw na kultura habang pinapanatili ang mga aspeto ng kanilang sariling mga tradisyon. Sa ilang mga kaso, ang pagsasama na ito ay medyo walang tahi, na humahantong sa isang pakiramdam ng pag-aari at pakikilahok sa mas malawak na lipunan. Sa iba pang mga pagkakataon, nagresulta ito sa pagkawala ng pamana sa kultura at pagsasanay sa relihiyon. Ang balanse sa pagitan ng pagpapanatili ng pagkakakilanlan ng mga Hudyo at pagsasama sa nakapalibot na kultura ay isang palaging pag-uusap,
na magkakaiba-iba depende sa tiyak na konteksto at mga pagpipilian ng individual. Ang prosesong ito ng pagbagay at negosasyon ay sentro sa pag-unawa sa magkakaibang mga pagpapahayag ng pagkakakilanlan ng mga Hudyo sa buong mundo. Ito ay isang kwento ng parehong pagpapatuloy at pagbabago, ng pagiging matatag at pagbagay sa harap ng umuusbong na mga pangyayari. Ang karanasan ng mga Hudyo sa iba't ibang mga pamayanan ng diaspora mula sa mga pamayanan ng Sephardic ng Espanya at Portugal hanggang sa mga pamayanan ng Ashkenazi ng Silangang Europa ay nagpapakita ng isang mayamang tapestry ng pagbagay at pagiging matatag. Ang bawat pamayanan ay nakabuo ng sariling natatanging kaugalian, tradisyon, at pagpapakahulugan ng batas at kasanayan ng mga Hudyo, na sumasalamin sa impluwensya ng kani-kanilang mga kapaligiran habang pinapanatili pa rin ang isang pangunahing koneksyon sa pamana ng mga Hudyo. Ang patuloy na pag-uusap sa pagitan ng magkakaibang mga pamayanan na ito ay nagpayaman sa pag-unawa sa pagkakakilanlan ng mga Hudyo sa kabuuan. Dinadala tayo nito sa mahalagang papel ng pagsunod sa relihiyon sa paghubog ng pagkakakilanlan ng mga Hudyo. Para sa marami, ang pagsunod sa batas ng mga Hudyo, o halakha, ay isang pundasyon ng kanilang pagkakakilanlan. Ang pag-obserba ng Shabbat, ang mga batas sa panjeta ng Kashrut, at ang mga ritual ng life cycle mula sa Brit Milah hanggang sa Bar, Bat Mitzvah hanggang sa pag-aasawa at pagdadalamhati ay nagbibigay ng isang balangkas para sa pang-araw-araw na buhay at isang malakas na pakiramdam ng pamayan. Ngunit ang antas ng pagsunod sa relihiyon ay magkakaiba-iba, mula sa mahigpit na Orthodox hanggang sa mga paggalaw ng Reforma at Reconstructionist, bawat isa ay may sariling interpretasyon ng batas at tradisyon ng mga Hudyo. Ang mga magkakaibang antas ng pagmamasid ay madalas na sumasalamin sa iba't ibang mga diskarte sa pagiging moderno at ang pagsasama ng tradisyon ng mga Hudyo sa kontemporaryong buhay. Ang pag-igting sa pagitan ng tradisyon at pagiging moderno ay isang paulit-ulit na tema sa karanasan ng mga Hudyo, at makikita ito sa patuloy na mga debate at dialogo sa loob mismo ng pamayanang Hudyo. Isaalang-alang, halimbawa, ang epekto ng sekularismo at ang pagtaas ng humanismong Hudyo. Maraming mga Hudyo ang nakakakita ng kahulugan at pagkakakilanlan sa kanilang pamana sa kultura at mga etikal na halaga, kahit na walang pagsunod sa tradisyonal na mga gawi sa relihiyon. Maaari nilang kilalanin bilang mga Hudyo sa pamamagitan ng kanilang koneksyon sa kasaysayan, kultura, at pamayanan ng mga Hudyo, na binibigyang diin ng hustisya sa lipunan, pag-uugali ng etikal, at isang pangako kay Tikkun Olam na sumasaklaw sa mundo. Ang sekular na diskarte na ito sa pagkakakilanlan ng mga Hudyo ay nakakuha ng makabuluhang traksayon, lalo na sa mga mas batang henerasyon. Hinahamon nito ang tradisyonal na mga paniwala ng pagkakakilanlan ng mga Hudyo at nagtatanghal ng ibang, ngunit pantay na may bisa, paraan ng pagiging Hudyo. Ang epekto ng Zionism at ang Estado ng Israel ay patuloy na isang malakas na puwersa na humuhubog sa pagkakakilanlan ng mga Hudyo. Para sa marami, ang Israel ay isang mapagkukunan ng pagmamataas at isang malakas na simbolo ng resilience ng mga Hudyo at pagpapasya sa sarili. Nag-aalok ito ng isang pakiramdam ng pag-aari at koneksyon sa isang ibinahaging kasaysayan at isang hinaharap. Gayunpaman, ang tunggalian ng Israel-Palestinian at ang patuloy na mga debate tungkol sa pagsakop sa mga teritoryo ng Palestinian ay lumikha ng mga makabuluhang dibisyon sa loob ng pamayanang Hudyo, kapwa sa Israel at sa diaspora. Ang ilang mga Hudyo ay mariing sumusuporta sa mga patakaran ng Israel, habang ang iba ay kritikal sa kanila, na humahantong sa komplikado at kung minsan ay emosyonal na sisingilin na talakayan tungkol sa ugnayan sa pagitan ng pagkakakilanlan ng mga Hudyo at politika sa Israel. Bukod dito, ang pagtaas ng anti-Semitism sa mga nagdaang taon ay pinilit ang maraming mga Hudyo na harapin ang walang hanggang hamon ng pagkiling at diskriminasyon. Ito ay humantong sa isang nabagong pokus sa edukasyon sa mga Hudyo, gusali ng pamayanan, at pagpapanatili ng pamana ng mga Hudyo. Ang pangangailangan upang labanan ang anti-Semitism at matiyak na ang kaligtasan at seguridad ng mga pamayanang Hudyo ay naging isang pangunahing pag-aalala sa maraming mga Hudyo, na higit na humuhubog sa kanilang pagkakakilanlan at ang kanilang pakiramdam ng kolektibong responsibilidad. Sa makatuwid, ang paglaban sa anti-Semitism ay hindi lamang isang pampulitikang issue, malalim itong nakipag-ugnay sa mismong tela ng pagkakakilanlan ng mga Hudyo. Ito ay isang pakikibaka para sa kaligtasan ng buhay, para sa pagpapahayag ng sarili,
at para sa patuloy na pag-unlad ng kulturang Hudyo at pamayanan. Ang mga tugon sa anti-Semitism, gayunpaman, ay nag-iiba ng malawak, mula sa iginiit na pagtatanggol sa sarili hanggang sa mga diskarte ng pagsasama at dialogo. Ang pagkakaiba-iba ng mga karanasan sa mga Hudyo sa buong mundo mula sa masiglang pamayanang Hudyo sa Hilagang Amerika at Europa hanggang sa mas maliit, ngunit pantay na makabuluhan, mga pamayanan sa Africa, Asia, at Latin America ay nagtatanghal ng isang mayaman at komplikadong tapiserya ng mga pagpapahayag ng pagkakakilanlan ng mga Hudyo. Ang pag-unawa sa pagkakaiba-iba na ito ay mahalaga sa pagkakahawak sa multifaceted na kalikasan ng pagiging Hudyo. Ang bawat pamayanan ay may sariling natatanging kwento, na hinuhubog ng konteksto ng kasaysayan, ang kaugnayan nito sa nakapalibot na lipunan, at ang panloob na dinamika. Ang patuloy na interplay ng mga salik na ito ay nag-aambag sa patuloy na umuusbong na pag-unawa sa pagkakakilanlan ng mga Hudyo, na ginagawa itong isang pabago-bago at patuloy na pagpapayaman ng paksa ng pag-aaral at pagmuni-muni. Hindi ito isang static na nilalang, ngunit sa halip ay isang masigla, umuusbong na salaysay. Ang umuusbong na kalikasan ng pagkakakilanlan ng mga Hudyo ay makikita rin sa patuloy na panloob ng mga debate sa loob mismo ng pamayanang Hudyo. Ang pag-igting sa pagitan ng tradisyon at pagiging moderno ay isang paulit-ulit na tema. Ang Orthodox Judaismo, na may mahigpit na pagsunod sa halakha, batas ng Hudyo, ay kumakatawan sa isang dulo ng spectrum. Binibigyang diin ito ang isang literal na interpretasyon ng mga relihiyosong teksto at nagpapanatili ng isang malakas na diin sa komunal na pagsunod at ritual na kasanayan. Sa kabilang dulo ng spectrum, nahanap namin ang reforma at reconstructionist na Judaismo, na nag-aalok ng higit na liberal na interpretasyon ng batas at tradisyon ng mga Hudyo, na iniangkop ang mga ito sa mga modernong konteksto at binibigyang diin ang individual na autonomiya at etikal na pagkilos. Ang konserbatibong Judaismo ay sumasakop sa isang gitnang lupa, na naghahangad na balansehin ang tradisyon sa mga hinihingi ng modernong buhay. Ang iba't ibang mga sangay ng Judaismo, bawat isa ay may sariling natatanging diskarte sa relihiyosong kasanayan at paniniwala, ay nag-aambag sa kayamanan at pagkakaiba-iba ng karanasan sa mga Hudyo. Ang mga debate sa pagitan ng mga paggalaw na ito ay madalas na masigla at madamdamin, na sumasalamin sa patuloy na pakikibaka upang tukuyin kung ano ang ibig sabihin na maging Hudyo sa ika-21 siglo. Higit pa sa mga debate sa teolohiko, may mga makabuluhang talakayan tungkol sa papel ng kulturang Hudyo at pamana sa paghubog ng pagkakakilanlan. Ang kahalagahan ng wikang Yiddish at kultura, halimbawa, ay isang paksa ng patuloy na debate at mga pagsisikap sa pagbabagong buhay. Para sa marami, ang Yiddish ay kumakatawan sa isang mayamang pamana sa kultura, isang koneksyon sa mga henerasyon na nakaraan, at isang mahalagang elemento ng pagkakakilanlan ng mga Hudyo. Ang iba, gayunpaman, ay maaaring hindi makaramdam ng parehong koneksyon, lalo na sa mga pamayanan kung saan ang Yiddish ay hindi ayon sa kaugalian na sinasalita. Katulad nito, ang sining ng Hudyo, musika, panitikan, at lutuin lahat ay naglalaro ng mahalagang papel sa paghubog ng pagkakakilanlan ng mga Hudyo, na nag-aalok ng iba't ibang mga paraan para sa pagpapahayag at koneksyon. Ang paggalugad at pagpapanatili ng pamana sa kultura na ito ay mahalaga para sa pagpapanatili ng isang masigla at pabago-bagong pamayanang Hudyo. Ang intersection ng pagkakakilanlan ng mga Hudyo sa iba pang mga aspeto ng personal na pagkakakilanlan, tulad ng kasarian, sekswalidad, at lahi, ay isa pang lugar ng makabuluhang paggalugad at talakayan. Halimbawa, ang pagtaas ng mga pamayanang LGBTQ dagdag na mga Hudyo, ay hinamon ng tradisyonal na mga paniwala ng mga istrukturang pamilya at pamayanan ng mga Hudyo, na humahantong sa mahalagang pag-uusap tungkol sa pagsasama at pagtanggap. Katulad nito, ang mga karanasan ng mga Hudyo na may kulay, na madalas na nahaharap sa mga hamon ng intersectional ng parehong anti-Semitism at rasismo, ay nagpasya ng pangangailangan para sa higit na napapabilang at pantay na diskarte sa gusali ng pamayanang Hudyo. Ang mga umuusbong na pag-unawa sa pagkakakilanlan ng mga Hudyo ay mahalaga sa paglikha ng isang mas makatarungan at malugod na pamayanan para sa lahat. Ang patuloy na pag-uusap at pagmuni-muni sa sarili sa loob ng pamayanang Hudyo ay mahalaga upang matugunan ang mga komplikadong ito at upang mapangalagaan ang isang pakiramdam ng pag-aari para sa lahat ng mga miyembro nito.
Ang paggalugad ng mga intersectional na pagkakakilanlan na ito ay patuloy na nagpayaman at muling ibalik ang pag-unawa sa kung ano ang ibig sabihin ng maging Hudyo sa modernong mundo. Ito ay isang tuloy-tuloy na proseso ng pag-aaral, pagbagay, at paglaki. Ang patuloy na ebolusyon ng pagkakakilanlan ng mga Hudyo ay nagbabahagi rin ng malaki sa konsepto ng Zionism at Estado ng Israel. Ang ugnayan sa pagitan ng mga Hudyo at Israel ay komplikado at multifaceted, na magkakaiba-iba depende sa mga individual na pananaw at karanasan. Para sa ilan, ang Israel ay kumakatawan sa isang katuparan ng mga sinaunang hula, isang tinubuang bayan, at isang kanlungan mula sa pag-uusig. Tinitingnan nila ang suporta para sa Israel bilang isang mahalagang elemento ng kanilang pagkakakilanlan ng mga Hudyo. Ang iba pa, gayunpaman, ay maaaring magkaroon ng higit na kritikal na pananaw sa mga patakaran at kilos ng Israel, na nagtatanong sa etika ng ilang mga desisyon sa gobyerno at pagpapahayag ng pagkakaisa sa mga Palestinian. Ang mga magkakaibang pananaw na ito ay madalas na humantong sa matinding debate sa loob ng pamayanang Hudyo, na itinampok ang magkakaibang hanay ng mga opinyon at karanasan sa loob ng isang pangkat na relihiyoso at kultura. Ang debate ay hindi lamang tungkol sa pagsuporta o pagsalungat sa Israel, ito ay isang komplikadong talakayan tungkol sa pagpapasya sa sarili, karapatang pantao, at ang mismong kahulugan ng kung ano ang bumubuo ng isang makatarungan at pantay na lipunan. Nakakaantig ito sa mga makasaysayang salaysay, katotohanang pampulitika, at malalim na gaganapin ang mga pagpapahalagang moral. Bukod dito, ang papel ng pagsunod sa relihiyon sa modernong buhay ng mga Hudyo ay isang mapagkukunan ng patuloy na talakayan. Ang spectrum ng pagmamasid ay mula sa mga orthodox na mga Hudyo na mahigpit na sumunod sa tradisyonal na batas ng mga Hudyo, upang baguhin ang mga Hudyo na yamakap sa isang mas liberal na pamamaraan. Sa loob ng malawak na mga kategorya na ito, mayroong isang malawak na hanay ng mga kasanayan at paniniwala. Halimbawa, ang pag-obserba ng Shabbat, ang Sabado ng mga Hudyo, ay maaaring magkakaiba ng malaki sa iba't ibang mga denominasyon. Ang ilan ay maaaring obserbahan ito ng mahigpit, pagpipigil sa lahat ng trabaho at teknolohiya, habang ang iba ay maaaring magpatibay ng isang mas nakaka-relax na diskarte. Katulad nito, ang mga batas sa Panjeta, o Kashrut, ay binibigyang kahulugan at isinasagawa sa magkakaibang paraan. Ang antas ng pagsunod sa relihiyon ay madalas na isang personal na pagpipilian, na hinuhubog ng mga individual na paniniwala, tradisyon ng pamilya, at impluwensya sa komunidad. Ang pagkakaiba-iba na ito sa loob ng pagsunod sa relihiyon ay binibigyang diin ang pabago-bagong katangian ng tradisyon ng mga Hudyo at ang kapasidad nito upang umangkop sa pagbabago ng mga pangyayari. Ang pag-unawa sa spectrum na ito ay mahalaga para sa pagpapalakas ng makabuluhang dialogo at paggalang sa isa't isa sa loob ng pamayanang Hudyo. Ito ay isang paalala na ang pagiging Hudyo ay hindi isang karanasan sa monolithic ngunit sumasaklaw sa isang malawak na spectrum ng mga kasanayan at paniniwala. Ang mga pagkakaiba-iba na ito ay hindi nagpapaliit sa ibinahaging pamana, sa halip, pinayaman at pag-iba-iba ito. Ang mga talakayan na nakapalibot sa mga kasanayang ito ay patuloy na humuhubog sa landscape ng mga Hudyo, na pinupukaw ang parehong pagkakaisa at pagkakaiba-iba sa loob ng komunidad. Ang pagkakaiba-iba na ito ay umaabot sa kabila ng relihiyosong pagmamasid at mga pananaw sa politika upang samikop sa isang malawak na hanay ng mga ekspresyon sa kultura. Ang kulturang Hudyo ay isang masiglang tapestry na pinagtagpi mula sa mga thread ng kasaysayan, tradisyon, at pagbabago. Mula sa mayamang tradisyon ng panitikan ng Yiddish hanggang sa nakakahimok na tunog ng musika ng klezmer, ang kulturang Hudyo ay makabuluhang nakakaapekto sa mga pandaigdigang artistikong landscapes. Isaalang-alang ang mga kontribusyon ng mga artista, manunulat, at music hero sa buong kasaysayan ang kanilang mga gawa na sumasalamin sa maraming karanasan at pananaw ng mga Hudyo. Isipin ang epekto ng mga nag-iisip ng mga Hudyo sa pilosopiya, mula sa mga iskolar ng medieval hanggang sa mga modernong araw na intelektual. Ang kanilang mga kontribusyon ay may hugis na diskurso ng intelektual sa maraming larangan. Ang kayamanan ng kultura na ito, gayunpaman, ay hindi static, patuloy itong umuusbong, umaangkop sa mga bagong kapaligiran at pagsasama ng mga bagong impluwensya. Ang masiglang pagkakaroon ng mga pamayanang Hudyo sa buong mundo, ang bawat isa ay may sariling natatanging mga nuances sa kultura,
ay nagpapatutuo sa dinamikong kalikasan na ito. Ang patuloy na ebolusyon ng kulturang Hudyo ay isang testamento sa walang katapusang pagiging matatag at kakayahang umangkop. Ito ay isang testamento sa malikhaing espiritu ng mga Hudyo at ang kanilang kakayahang umunlad at mag-ambag ng makabuluhan sa magkakaibang mga konteksto. Ang dinamismo ng kultura na ito ay isang kritikal na aspeto ng pag-unawa sa kayamanan at pagiging komplikado ng pagkakakilanlan ng mga Hudyo. Mahalagang tandaan na ang pagkakakilanlan ng mga Hudyo ay hindi lamang tinukoy ng pagsunod sa relihiyon o kaakibat na pampulitika. Ito ay isang komplikadong interplay ng mga salik na ito at marami pang iba, na patuloy na umuusbong at umaangkop sa pagbabago ng mga oras. Ang patuloy na ebolusyon na ito ay pumipigil sa anumang solong, static na kahulugan ng kung ano ang ibig sabihin na maging Hudyo. Sa halip, ito ay isang likido, dynamic na konsepto, na hinuhubog ng mga individual na karanasan, pakikipag-ugnayan sa komunidad, at ang patuloy na pag-uusap sa loob mismo ng pamayanang Hudyo. Ang patuloy na pag-uusap at debate sa loob ng pamayanang Hudyo, na sumasaklaw sa mga gawi sa relihiyon, mga pampulitikang tindig, at pagpapahayag ng kultura, ay mahalaga para sa patuloy na ebolusyon at pag-unlad ng pagkakakilanlan ng mga Hudyo. Ang mga talakayan na ito, habang kung minsan ay mapaghamong, sa huli ay pagyamanin at palakasin ang kolektibong karanasan. Pinasisigla nila ang isang pakiramdam ng pag-aari habang sabay na kinikilala at ipinagdiriwang ang pagkakaiba-iba na umiiral sa loob ng komunidad. Tinitiyak ng patuloy na pag-uusap na ang pagkakakilanlan ng mga Hudyo ay nananatiling isang masigla at pabago-bagong puwersa, na may kakayahang umangkop sa mga hamon at pagkakataon ng hinaharap. Kaya, anong mga aspeto ng kulturang Hudyo ang sumasalamin sa iyo? At paano mo nakikita ang ebolusyon nito na patuloy na humuhubog sa ating mundo? Ipaalam sa akin sa mga komento sa ibaba. Huwag kalimutan na mag-subscribe, pindutin ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video na ginalugad ang kamanghamanghang mundo ng mga tradisyon ng mga Hudyo, at makikita kita doon. Shalom, lahat. Ito si Marco, nag-sign off.